Halika na, huwag ka nang umiyak, Claire. Sapat na ang ginawa mo sa nakalipas na 2 linggo. Sabi ni Kuya Samuel habang papasok sa napakagulo kong kwarto. Anong gusto mong gawin ko? Magpa-party tungkol kung paano ako niloko ng boyfriend ko? Ng 3 taon na walang iba kundi ang best friend ko? Lalong humihikbi ako habang pinupunasan ko ang ilong ko ng tissue. Claire, hindi. Alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Pero kailangan mong bumangon para sa sarili mo. You are such a strong girl. I want you to get a job. Work hard and enjoy your life. Huwag mong sayangin ang iyong mahahalagang oras sa 2 walang kwentang tao. Hinaplos niya ang buhok ko. You know what? You're correct. I should get a job. I have studied for that. Ngayon ay walang makapigil sa akin sa pagtatrabaho. Hindi tulad noon. Pinipigilan ako magtrabaho ng baliw ko na ex. Galit na sabi ko. That's the spirit. Ito ang laptop mo. Halika. Mag-search ka. Inabot niya sa akin ang MacBook ko. Ang laptop ko ay may pink na cover na may mga bulaklak. Paano ako naging maswerte na naging kapatid kita? Tumingin ako sa kanya na lumulupa. To be honest, you are lucky. Literal na kinuha ka lang ni na mami at daddy sa basurahan. Sinubukan niyang pigilan ang tawa, ngunit nabigo siya. Kuya, sigaw ko sa kanya. Paano ang isang ito? Itinuro ko ang isang advertisement sa laptop. Basahin mo ng malakas. Sabi ni kuya na nakaupo sa tapat ng kama. Habang kumakain ng caramel popcorn. Hindi ba pwedeng huminto ka sa pagkain ng halos 2 minuto? At tingnan mo mismo. Napatingin ako sa kanya sa inis sa pagmuya niya. Kumakain ako sa pamamagitan ng aking bibig. At nakakarinig ako sa aking mga tenga. Basahin mo ng malakas. Sabi ni kuya sa akin. Fine. A young confident with business degree. Good soft skills. Good physique. Job. Personal assistant to the CEO. Francisco Clothing. If interested, report to the headquarters on Monday, 9 a.m. with your resume. Kapatid, hindi mo ba naisip na ang huli na ang lahat para sa trabahong ito? Bakit? Bukas pa naman ang umaga ang interview. Sa ngayon, linggo ng hapon. Ano ang big deal? Nasa New York ang headquarters ng Francisco Clothing. Mahinahon niyang sabi. Ano? Seryoso ka? Takot na takot akong tumingin sa kanya. Yes, Claire. It's such a huge company for God's sake. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa kumpanyang ito? Wala akong oras para dito. I need to book flight for New York right now. Hinahanap kong pinakamaagang flight papunta sa destinasyon ko. Yes, I got it. 4 na oras na lang bago ang flight. Oh my God, I need to pack. Padabog akong tumakbo papunta sa closet ko. Anong kailangan ko? Something formal. Inihagis kong iba't ibang damit mula sa aking aparador. Bakit ako may mga ganyang damit na nabasura? Kailangan ko ng formal na damit. Pagkatapos halukay ng ilang mga damit ko, ay nakakita ako ng isa sa pinakaangkop para sa interview bukas. Hey, can you just go through my resume once? Tanong ko sa kuya ko, as I pack some necessary makeup items. Claire, makakakuha ka rin ng magandang trabaho dito sa California. Bakit sa New York? Lumapit siya sa akin. Kuya, ang pagtatrabaho sa New York ay pangarap ko simula pa ng bata ako. At alam mo iyon. Please, magiging magandang pagkakataon ito para matuto ako. Inilagay ko ang kamay ko sa braso niya. But then you will move to New York. I will have to live here alone. Kuya, uuwi pa naman ako rito. At pupuntahan mo naman ako para bisitahin. We will be fine. Paninigurado ko sa kanya.
Pagkatapos ng pagkamatay ng aming mga magulang, kaming dalawa na lang ang sumusuporta sa isa't isa. Then Howell, pigil ko sa kanya. Samuel Martinez, you check my resume this instant. Don't forget, I have flight to catch. Sabi ko sa matigas kong boses. Yes, Binibini. Good luck. Gawin mo ang iyong makakaya. Niyakap ako ni Kuya sa airport. Thank you, Kuya. You know for everything. At ngumiti ako sa kanya. Shut up and go. Sabi niya sa akin. At ginulo niya ang buhok ko. Pagkatapos ng lahat ng proseso, nakaupo na ako sa aking flight papuntang New York. At kinakabahan ako. Dadating ako doon ng hating gabi. Nakabook na ako ng hotel. At bukas ng umaga magaganap ang interview ko. Ibinigay na ng flight attendant ang lahat na kinakailangang tagubilin. The flight talked off. New York. Here I come. We have reached JFK Airport, New York. It is 12:06 a.m. Currently, it is 10 degrees Celsius outside. Your luggage will arrive at belt number 25. Thank you for flying with Delta Airlines. The flight attendant announced. Yes, nasa NYC na ako. Mabilis kong kinuha ang mga bagahe ko. Pagod na ako na hindi man lang nakapaghapunan at nakatulog na lang ako nang makarating ako sa aking silid sa hotel. Nag-message na lang ako sa kay Kuya na nakarating ako ng ligtas. Sa kabilang banda si Martin. Good morning, Mr. Francisco. Bati ng finance manager kong si Stefan. Pagpasok namin sa opisina ko. Handa na bang financial statement last quarter? Tanong ko sa kanya pagkaupo ko sa upuan. Yes, Mr. Francisco. Ano ang quarterly nakita ng ating sangay sa Seattle? Tanong ko sa kanya na nakapikit. Is the new winter collection we started at the start of the quarter profitable for us? If yes, then what is the net profit and the gross profit ratio? What can you say about the EPS of the company due to the advertisement we did with the supermodel? Is it really benefiting our brand? I will look up. You are fired. Sigaw ko sa kanya. Sir, I'm sorry. I'm really sorry, sir. The statement is not ready. I will finish it by today, sir. Kahapon pa ang deadline. Hindi ka dumating mag-isa para sabihin na hindi pa handa ang trabaho mo. It's when I call you. You lied to me. I won't tolerate this kind of unprofessional behavior. Sabi ko sa kanya. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, sir. Hindi ito ang unang pagkakataon, Stefan. Don't waste my time. Clock is ticking. Get out of my company. Alam niyang siya talaga ang may kasalanan. Umalis siya kaagad sa opisina ko. Natalie, paano yung interview para sa personal assistant ko? Tanong ko sa temporary assistant ko through intercom. Yes, Mr. Francisco. The interview is scheduled from 9 a.m. Halos lahat ng candidate nandito na. Kung ready ka na, I can send them one by one. Nagsalita siya sa kabilang linya. Sige, papasukin mo sila. Sa kabilang banda si Claire. Nagising ako ng 7 a.m. at salamat sa alarm ko. Kung hindi ay nakatulog akong hanggang tanghali. Pagod na ako pagkatapos ng biyahe. At paggising ko gutom na din ako. French fries lang ang nakain ko kagabi. Mabilis akong tumawag ng room service para sa almusal. Mayroon akong 2 omelette at chocolate smoothie. Nabusog na ako ngayon. Naligo na ako. Nagustuhan ko talaga ang mga sabon na nasa hotel na ito. Naglagay ako ng foundation. Then a little bit blush. For my eyes, I did the mascara. Then I had to apply eyeliner. I love eyeliner. Lastly, I applied maroon lipstick.
Kinuha ko ang bag ko. Pagkatapos ang resume ko. Handa na ako para sa aking interview. Naglagay ako ng sign sa paglilinis ng kwarto sa labas ng kwarto ko. Pagkalabas ko ng hotel, nag-abang ako ng taxi. Ito ay hindi masyadong mahirap. Ito ay New York City. May mga taxi kung saan-saan. Mayroon akong isang nahanap. Good morning, miss. Where to go? Good morning. Francisco Clothing, please. Nakarating kami doon sa loob ng 20 minuto. Nagbayad ako sa taxi driver. Pagbaba ko ng taxi, sinabi ng driver, "Good luck sa interview." "Thank you." "Pero paano mo nalaman?" Natutuwang tanong ko. "Nakita ko ang iyong resume at ang iyong pagtapik ng paa ay nagbigay sa akin ng isa pang pahiwatig." "Yes, sorry for that." Ngumiti ako ng paumanhin. Napatingin ako sa skyscraper na nasa harapan ko. Sa itaas nito ay ang logo ng Francisco Clothing. Sana talaga makuha ko ang trabahong ito. Magiging magandang break ito para sa akin. With that thought, pumasok na ako sa building. Pagkapasok ko pa lang, nakita ko ng receptionist desk. "Hi. Nandito ako para sa personal assistant interview." Sabi ko sa receptionist. "Sure. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" Tanong niya. "Claire Martinez." "Sige. Sumakay ka sa pangalawang elevator. Sa 20th floor ang interview. Doon gagabayan ka ni Natalie." "Okay, salamat." Ngumiti ako sa kanya. "Good luck." At gumiti siya sa akin. Tumango ako at tumuloy sa elevator. Habang paakyat ang elevator, kinakabahan ako. Paano kung hindi ko maibigay ang aking magandang impression? Paano kung hindi nila ako gusto? My God, tulungan mo ako. Nakarating na ako sa 20th floor. Gaya ng inaasahan, maraming babae ang para sa interview. I mean, bakit hindi? Sino ba naman ang hindi magkakagusto na maging assistant ng napakalaking business CEO? Nilibot ko ang paningin ko sa kwarto at nakita ko ang isang babae na parang empleyado dito. "Hey, nandito ako para sa personal assistant interview." "Good. I'm Natalie. I will call you when your chance comes. Tell them you may have your seat." Magalang niyang sabi. "Okay. I'm sorry to be rude. But who will be taking the interview?" "Ang CEO mismo." After 15 minutes or so, Natalie called my name. "Claire Martinez." "Yes." "Handa ka na bang pumasok?" Ginaid niya ako papunta sa opisina. Sa kabilang banda si Martin. "May I come in?" A gentle voice came from outside. "Come in." Pagkabukas pa lang ng pinto, ay pumasok ang isang magandang babae, nakasuot na itim na palda at puting V-neck shirt. As I noticed her, I know she made very minimal makeup. Unlike other candidates, she still looks stunning. I hope she got brains, because I ain't hiring her if she doesn't show her skills. Tila kinakabahan siya. Ipagpalagay ko, mayroon siyang puting resume file. Umupo ka. "Good morning, Mr. Francisco. I'm Claire Martinez." Kumpiyansa siyang nagpapakilala. Nagustuhan ko iyon sa kanya. Rest candidates were just shattering mess when they spoke. "Claire, can you give me your resume?" I asked, gazing straight in her eyes. "Here it is." She handed me the file. Napatingin ako sa resume niya. Nakatira siya sa California. Has a good business degree from California State University. No work experience. And that's so strange.
At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.